Fire signs, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong araw. Tignan muna natin kung ano ba yung mga blessings, mga good news na paparating para sa'yo. This is for you. Aries, Leo, Sagittarius, happy birthday, Leo. Ayan, birthday season mo pa ba? Ay, meron nasama na ibang card. Tignan natin. We have blessings. Aba, mukhang uulanin ka ng blessings. Ayan o. So, mag-focus ka sa mga positives na mga nangyayari sa'yo. Kasi yung negative, lagi lang naman nandyan eh. So, mas mag-focus tayo sa positive things at sa kung ano pa yung may offer natin. Ayan. Or yung, sabihin natin, be kind. Ayan. Sa totoo lang, fire signs, mas nagiging mabait ka, mas madaming blessings talaga yung dumarating sa'yo at darating pa sa'yo. We have beauty. Ayan. So, a blessing of beauty. A blessing of a beautiful home for some of you. Ayan o, hindi lang yung bahay nyo yung maganda, pwedeng pati yung nakatira. Hindi ba? Ayan po. Ibig sabihin, parang kung nasaan ka man ngayon, fire signs, magaan yung energy. Parang, alam mo yung feel mo talaga na you belong there. Ayan po, sa isang bahay, sa isang lugar na kinalalagyan mo ngayon. Pwede rin, meron dito, pwedeng nagpapa-renovate po kayo ng bahay. So, pwedeng medyo matagal-tagal nyo na rin itong inaasam. So, ngayon po, ayan, po pwede na makakamtan nyo na siya. Oo, yung goal ba ninyo, maa-achieve nyo na. Some of you din, pwedeng meron dito, makaka-purchase kayo ng bahay. Hindi ko alam kung meron dito, yung ano ba yung tawag dun? Yung mga rent to own na house. Yung mga foreclose ba yun? Hindi ko alam kung meron dito. No? Naghahanap yata kayo ng ganun. Pero sinasabi kasi kapag ganyan, check nyo muna yung bahay kung may nakatira ba. Kasi mahirap talagang magpaalis. So, ayun po. Kung ito, pwedeng may mahanap kayo na bakante talagang bahay. Tapos maganda pa. You know, parang minimal lang yung aayusin ninyo. So, panalong-panalo po kayo dito. Tignan natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Check pa natin. Mensahe pa po natin. Okay. Your energy. Spirit guide, energy po ni fire signs ngayon. Tingnan natin. Meron tayo ditong King of Cups. This is about your emotions. Ayan po. Maybe your emotional needs, pwedeng namimit yan ng mga tao sa bahay ninyo ngayon. Parang ano dito eh, very happy ka but parang hindi siya maging totally ba? Totally. Happy ka but parang hindi mo siya ma-feel totally. Ayun yung nararamdaman ko dito. Parang may kulang. Ayan po. Kaya lang kasi alam mo kung paano i-handle yung emotions mo eh. Kaya pwedeng hindi siya nakahalata ng mga tao ngayon sa paligid mo. Tignan natin ano pa yung mensahe, spirit guide. Okay. Mensahe pa po natin kay fire signs ngayon. Meron tayo ditong unfazed. Ayan po. So, nagsasawalang kibo. Ayan, nagsasawalang kibo ka na lang dito. Tumatahimik na lang kayo. Parang ayun no, ayaw mo nang i-explain yung nararamdaman mo towards sa isang tao. Towards sa iba. Kasi alam mo na pwedeng hindi ka naman nila maiintindihan. Okay. Pero meron din naman dito, pwede na sobrang ano naman po, open kayo no, sa inyong family. Sobrang open kayo sa mga taong nakapaligid sa inyo ngayon. Kasi alam niyo na na-appreciate kayo. So tignan natin ano pa yung mensahe. Pagdating naman po sa ano tong mga blessings na to. 6 of Wands. Okay. So ito ay pagkapanalo kasi. Ayan po. So some of you din, pwedeng magiging popular kayo dito. Marami kasing humahanga sa inyo. Fire signs. Marami ditong nakatingin po sa inyo. Ayan. So kung meron kayong sasalihan na contest or meron kayong mga ginagawa, marami kayong mga ma-achieve. Marami kayong awards na makukuha. Tignan natin. Pwedeng ito din ay blessings pagdating sa trabaho mo. So, kung may mga nag-apply po dito ng work, napakalaki po ng chance na kayo po ay matanggap na sa trabaho. Ayan o.
So, hindi lang kayo yung magiging masaya pagdating dito, even your family. Tignan natin ano tong beauty. We have the High Priestess. Okay. Beauty of the High Priestess in reverse. Okay, yung iba sa inyo. Meron kayo ditong mga trust issues. Okay, bakit sabihin natin, bakit siya naging positive? Okay, kasi po, there are times talaga na akala ninyo ay, di ba, minsan nawawalan kayo din ng believe sa inyong sarili. Pero tama pala yung nararamdaman po ninyo. Ayun lang, nakikita ko lang dito. Okay, medyo nahihirapan talaga yung iba sa inyo na i-express yung nararamdaman ninyo. So, meron po dito, pwedeng block po yung inyong heart chakra. Oo, kain kayo ng mga green leafy vegetables, ano kayo sa nature, mag-meditate kayo. Tignan natin, or sa garden ninyo, kung may garden man po kayo sa bahay. Tignan natin ano tong home. We have 10 of Wands. Okay, nakikita ko naman dito pagdating sa bahay, yun nga, meron dito ay pwedeng pinaparenovate, and nakikita ko din dito na kung meron man po kayong bahay ngayon, or meron kayong, sabihin natin, meron kayong bahay na pinapagawa. So, ayan po, talagang ito po ay pinaghirapan ninyo at pinaghandaan. Tingnan natin ano pa yung mensahe pagdating naman po sa family. Let's see. We have Page of Pentacles. Okay, so nakikita ko lang kasi dito. Okay. Fire signs. Pwedeng may mga family members ka dito na hindi po talaga umaasa sa'yo. Okay? Parang ganito lang. Kung ano lang yung kaya mong ibigay, okay, yun lang. Tapos sila na yung pupuno doon sa, sabihin natin, sa kulang. Ganon yung nakikita ko dito. So, hindi po lahat ay inaasa sa'yo. Pero, meron din naman na baliktad, diba? Lahat naman inaasa sa'yo. Pero, mas maganda kasi yung energy na pinapakita sa atin dito ngayon. Tignan natin ano pa yung mensahe pagdating naman po sa mga kaibigan. Sa mga kaibigan naman, we have 3 of Swords. Ayan po. Meron ka mga kaibigan dito na pwedeng hindi nagsasabi ng totoong nararamdaman nila sa'yo. Okay, so pwedeng meron pala ditong kaibigan mo na galit na pala sa'yo pero hindi mo pa alam. Pero siguro nararamdaman mo pero ayaw mo lang i-entertain yung kaisipan na nagagalit sa'yo itong kaibigan mo na to. Tignan natin. So parang meron dito nasaktan. Nasaktan kayo ng kaibigan nyo, or it's either nasaktan ninyo yung friend po ninyo. Medyo galit, nasasaktan pa, so malabo pa yung communication dito, malabo na magkaayos, in short. So parang hindi na nga magkakaayos kasi tignan mo, basag-basag na yung mga glasses yung glass dito. Paano pa yan maaayusin mo? Ang liit-liit na, napakahirap ayusin yan. Parang ganito, sino ba yung magtsatsaga na ayusin tong friendship na to? Parang kahit ikaw, suko ka na. Tignan natin pagdating naman po sa kaperahan. Sa kaperahan, we have Ace of Swords. So, pwedeng meron kayo ditong, meron dito, makikipag-communicate po sa inyo. This is about communication kasi. So, ayan po, pwedeng may makipag-communicate sa inyo dito, may i-offer sa inyo. Ayan. 'Di ba nag-iisa lang kayo na inoferan ng taong to. Or sabihin natin kung meron kang isang kakilala, isang kaibigan na nag-aalok sa'yo ngayon ng trabaho, ng negosyo, ng partnership, ayan. 10 of Pentacles, maganda naman yung intention sa'yo ng taong to, ha. Kung meron man nag-aalok sa'yo na maging business partner ka niya, tignan mong mabuti. Pero syempre, pag-aaralan mo pa rin to. Tignan mo kung may kontrata ba yan. Basahin mo yung kontrata na, ayan, kung meron man. Or ano ba yung mga rules dito? Ano ba yung gagawin? Tignan natin pagdating naman po sa iyong, punta naman tayo sa, ito ay about sa kaperahan mo. Maganda yung kaperahan mo actually, okay? Mas mag-grow pa siya. Kailangan lang mga direct talaga yung mga gawin mo na approach pagdating sa iyong kaperahan. Tignan natin pagdating naman po sa, okay, pagdating naman sa kung meron pong may utang sa'yo, tignan natin kung makakabayad na ba. 3 of Pentacles and we have 4 of Pentacles. Mukhang magbabayad naman na. Kaya lang kasi nakikita ko dito, pwedeng uunti-untiin ng tao. So, hindi po siya buo na ibibigay sa'yo. Ayan, kaya lang dito kasi, ayan, 'di ba? Ito yung energy mo eh. So, parang magpapasawalang kibo ka na lang basta magbayad siya.
Ayan, parang ikaw pa yung tameme dito. Ganun. Ang aim mo na lang kasi talaga is magbayad yung tao na yun. Kasi parang pag sinabihan mo pa siya na hindi kailangan buo mong bayaran, baka hindi pa magbayad. So, parang may takot ka na nararamdaman. Pero ayan po, magbabayad naman yung tao na mayroong pagkakautang sa'yo. Tingnan natin. Makikipag-usap naman kasi siya ng maayos. Iyon yung nakikita ko dito. Kaya lang kasi parang ikaw yung walang kibo as of this time. Ayun, parang ayaw mo na lang din na may masabi sa kanya. So, baka nga gusto niya makipag-usap sa'yo pero ikaw ayaw mo. So, pwedeng padaanin na lang sa isa sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Or pwedeng through ano na lang, kunwari through bank, through GCash na lang yung bayad. Parang ayaw mo siyang makita. Ayun yung nakikita ko dito. Tingnan natin pagdating naman po sa trabaho. Sa trabaho naman, we have the last judgment. Okay, naguguluhan yung iba tuloy sa inyo dito kung kayo ba ay magre-resign na ba yung iba sa inyo? Or you are done, you're fed up na ba pagdating dito sa trabaho? We have 9 of Pentacles. Meron dito pwedeng magre-retire na yung iba sa inyo. Kung hindi po ito magre-retire, pwedeng meron nga dito, kayo po ay magre-resign na. So, buo na yung desisyon ng karamihan po sa inyo. So, ayan o. Actually, maganda naman yung energy ninyo dito. Parang, alam mo yun, buo naman po yung decision mo. Tsaka pinag-isipan mo talaga to kung ikaw man ay magre-resign. Hindi naman to bara-bara lang na decision. Tignan po natin kung kayo naman po ay may negosyo. Tignan natin about naman po sa negosyo. We have Page of Cups. Tingnan mo, maganda yung energy. Yan, pagdating sa iyong negosyo, we have 7 of Pentacles. Talagang tiyaga lang talaga sa negosyo. Marami kayong makakausap, pero hindi naman lahat ng makakausap ninyo ngayon. Hindi naman lahat ng nagtatanong sa negosyo ninyo ay bibili syempre, no? Pero kaya mo naman na pabilhin sila. Gamitan mo ng sales talk. Magaling ka ba dyan, fire signs? So, tignan natin pagdating naman po sa love life, no? Tingnan natin pagdating sa mga single. Sa mga single, we have Death card, but in reverse kasi. Okay. Meron dito, hindi ko alam kung blinak ba kayo or ginose na lang talaga kayo ng taong to. Hindi pa rin po kayo makamove forward. Nakikita ko dito, if ever na manghingi pa yung taong to ng another chance, for some of you, hindi kayo kikibo. Pero nandun yung hopes ninyo na sana nga bumalik yung taong yon. So, hindi pa talaga totally nakaka-move forward yung karamihan po sa inyo. Sa mga in a relationship naman, we have Queen of Swords. Okay, so ito parang bothered kayo sa kung ano man yung pinagkakaabalahan ng person mo ngayon. Bothered ka sa kung ano yung nakukuha niyang attention coming from other people. So, meron dito may pagka-possessive. Yun yung pinapakita. Meron naman dito, no, kung iniisip nyo po na kung papakasalan ba kayo ng person niyo, napakalaki po ng chance na papakasalan kayo. Ayun lang, siguro iwasan mong mag-overthink kasi lalo na kung sinasabi mo lagi sa person mo na ganito, ganyan. So, baka po, alam mo yun, matauhan yan at maisip niya na, hindi pala siya yung gusto ko makasama for life. So, ayun. Kaya iwasan nyo yung pag-overthink dito. Kasi pwedeng, ayan po, yung mga ginagawa ng person mo ngayon ay para din po sa future ninyo. Kasi nakikita ko rin dito pwedeng gusto niya nang magkaroon ng sariling pamilya. Tingnan natin pagdating naman po sa mga mag-asawa. We have 8 of Pentacles. Okay, ayan. So, maganda naman yung energy natin dito kasi nandun yung pagtutulungan. So, tignan pa natin. We have King of Pentacles. Ayan po, wala naman masyadong problema yung karamihan sa inyo pagdating sa pera kasi nagtutulungan po kayo dito pagdating sa trabaho. Sabihin natin, pwede naman na isa lang muna yung magre-retire sa inyo or isa lang muna yung kunwari magre-resign sa trabaho. So, nakikita ko dito give and take kayo. Kung sino yung mayroon, sino yung may lakas, ayun, siya muna yung may sagot. Pero, andun din yung pagtutulungan. Okay, so ayan po. Tsaka nakikita ko dito, maswerte yung karamihan sa inyo kasi very responsible po yung asawa ninyo. Pwedeng responsable sa tahanan. Meron dito good provider. So, hindi nyo po yan madalas na pag-aawayan. Ayan lamang po yung mensahe para sa inyo. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.